Okay, so today, aalamin natin kung paano nga ba kumuha ng length of arc. Okay? So, pero again, mag-umpisa tayo sa concepts, tsaka na yung mga practice problems, and formula derivation. So, pag sinabi natin kunin ang length of arc, meaning to say, kukunin mo lang yung haba ng function in a given within a given limit. So meaning to say from A to B. So yung haba ni function papuntang A ay simula A papuntang B, yon yung hahanapin mong haba. So paano ngayon na-derive yung formula or paano natin gagawin ito? So sabi ni Newton, hindi naman espesyal ang mga curved lines dahil pagka nag-zoom in close enough tayo, sila ay actually straight lines lang. So, para ma-demonstrate natin to, gumamit tayo ng AutoCAD. So, sa AutoCAD, eto, nag-drawing ako ng isang arc arc. So, so nakita nyo, curve siya, di ba? Pero pagka i-zoom in ko ng i-zoom in, ayun, straight line na siya. Di ba? Straight line na. So, therefore, para makuha ko ang haba na ito, sige. I-zoom in muna natin. So, kunwari, ito ay magnifying glass. Therefore, ang pagka naka-zoom in ka, ang curve na daw na yan ay isa lang pahaba. Isang pahabang linya lang. At syempre, ito nga yung gusto mong hanapin, di ba? Yung haba na yan. Yan ay hypotenuse lang, no? Ay, tama, hypotenuse lang siya ng isang right triangle. At itong itong leg na to, that is just your change in x. Kasi, basta alam na yun, change in x yan. Tapos ito namang pataas na to, yan ay change in y. Bakit may d? Una, kasi they are changes, small changes in x at small changes in y. Kasi nga, di ba, naka-zoom in nga tayo. Therefore, ito, we can denote that as ds, the hypotenuse. So, paano natin isosolve si ds? Masosolve natin si ds through Pythagorean theorem. So, lagay natin, ds would be equal to dx squared plus dy squared. The square root of that. Now, try natin i-factor out si dx. So, factoring out dx, meron kang dx squared times 1 plus dy squared over dx squared. Square root nun. Now, we can even, pwede pa natin itong i-simplify. Kasi diba si dx ay isa ng perfect square. So, labas natin si ds. Magiging 1 plus, etong dy over dx square na yan, that is just the derivative, no, of the function. So, pwede natin isulat as ganyan yan. Square root nan. Tapos, yung square root neto is just dx. So, ito na ang formula mo para makuha ito. But then again, ito ay isang tiny dot lang dito sa function. At ang gusto mo ay ito. So, meaning to say, papasok na dyan si integration. So, by integrating both sides, meron ka ng s is equals to the integral from x sub 1 to x sub 2, 1 plus f prime of x squared, square root nan dx. At ito na ang working formula mo if ang function ay naka-express in terms of x, meaning to say, yung function ay naka y is equals to. Pero pag naka x is equals to, ang arc length formula mo would just be integral from y sub 1 to y sub 2, 1 plus f of y, f prime of y, squared dy. At ayun na ang working formulas to get the arc length. Ayun na.